Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Saturday. Grabites ang ating mga news mga lodi. Meron tayong malapit na news mga idol. Goods na goods mga lodi. Isa sa mga magiging catalyst ng ating pinaka-paboritong malupit. No? So ayan, grabe. So bago yan, check muna natin ang ating chart. Ayan mga lodi. Hindi ako nakapag-trade simula kagabi hanggang ngayon. Simula kahapon pala pagka-update ko. Hindi ako nakapag-trade, umalis kasi kami. Tsaka yun, kayaan. So medyo umaga na, alos kagigising-gising ko. Ay gising lang natin mga idol. So ngayon ako nakita natin medyo nag-uptrend yung market. Ang napansin ko lang dito sa chart sa market mga lodi, kung titignan nyo mga idol, BTC, Bitcoin negative 2%, Ethereum negative 4%, Solana negative 3%, pero yung XRP mga idol 0.04 positive. No, kumbaga kulay green siya. O sabihin mo ng negative 0 point something siya kasi ganoon siya kanina. Pero kung susumahin natin, parang medyo lumalayo yung galaw niya sa mga big 3, no? O sa big 4. I mean big 2 na lang sa Ethereum tsaka sa Bitcoin, di ba? So ngayon uptrend siya mga lodi. Kung titignan nyo natin, medyo maganda-ganda to mga lord. So inaasahan natin na dito sa part na to ang kanyang magiging ayan, resistance mga loads, no? So parang magiging ganito yan. Ang tingin ko lang ha mga loads ha, no? So ganyan yan. So once na basagin, medyo goods. Pero ingat pa rin ha mga lodi. Ang dami kasing magandang news ngayon pero kung titignan nyo sa XRP, saan yun? Eto. Ay, hindi to. Saan na yun? Sa Japan. Wala. Eto pala. Kung titignan nyo mga idol, mag-iingat kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi sa December 19, nabalitaan na natin, na-news ko na to sa inyo, di ba, nakaraan. December 19, Bank of Japan is planning to hike rates on the December 19th meeting. So, kung mga napanood yun ng mga nakaraang video natin, malalaman nyo kung bakit nakakatakot to, mga idol, no? Kasi baka dito magsimula ang Black Swan. Bloomberg reports that some internal sources says that Bank of Japan is planning to even do more rate hikes in 2026. Nako, 'di ba? This is the reason behind the massive dump we are seeing in the market today. So kung titingnan natin mga idol, ina-anticipate kasi ng market yung mangyayari sa December 19th, no, na magtataas ng rates yung Japan, yung Bank of Japan. So alam niyo na 'yon na paniwanag na natin yung nakaraang video natin kung bakit nakakatakot yung mangyayari. Magiging domino effect kumbaga, no, na magbebentahan lahat mga idol, no, halos sabay-sabay yan kaya babagsak yung market. Parang Japan yung magi-start. So nakakatakot to. So dahil nga diyan na ina-anticipate ng market yan, kaya medyo yung chart natin, lalong-lalo na yung Bitcoin hindi nakaka-recover, no? So ang nangyayari sa Bitcoin, magna 90,000 tapos bababa ng 80 something, 90, 89. Dito kasi bumaba siya ng 89 tapos magna 90. So hindi niya mabasag tong grabe yung straight niya, no? Mga idol, 'di ba? Diyan lang siya naglalaro sa range na 'yan, mga lods, no? So 90 pinakamataas niya kailan to? December 13. December 13 ba ngayon? Oo nga pala, sorry. Bumaba pala to ng December 12. Bumagsak ng 89.4 and then from this consolidation. So kahit nasabihin ko na o sabihin na natin na medyo humihiwala yung galaw ni XRP sa Bitcoin, pero once na mag-drop to mga lodi, no, once na mag-drop yung Bitcoin, ayan, once na mag-drop yan, bumalik siya ng under 90k, malamang kahit papano mahatak niya pa rin yung XRP, mga idol, no? Pero ang hinihintay kasi natin yung ma-decouple yung XRP sa, tignan nyo, so yung sa Bitcoin, yung Bitcoin
tinignan natin kanina, parang straight lang siya simula nung bumagsak na consolidate, parang ganito lang eh. 'Di ba? Pero kung titignan niyo si XRP, pa-uptrend siya o bababasag niya na yung resistance natin dito. 'Di ba? So ayan. Ako masaya ako kung madidecouple yung XRP o hiwalay yung galaw niya pagdating sa Bitcoin kasi once na mangyari yung sa Japan mga lodi, malamang bumagsak yung market yung bumagsak yung price ng Bitcoin at sumunod yung Ethereum, Solana, no? Ang maganda lang sa XRP mga idol, yung sa kanya kasi ang ganda ng mga balita sa kanya. At alam naman natin na yung XRP hindi siya bumababa o tumataas sa hype. Mga loads, no? Tumataas siya pagdating sa utility, sa adoption. So ngayon, may mga news tayo ngayon na medyo matindi na yung mangyayari. So ang inaasahan ko, it's either na mangyari yung December 19, mahatak kahit papano, no? Kahit hindi naman sa tingin ko pa rin mahatak eh. Mahatak kahit papano, pero hindi ganoon katulad ng pagbaba ng lahat, no? At mas mabilis makaka-recover yung XRP kumpara sa Bitcoin o sa ibang altcoins. Ganun yung iniisip ko mga lodi. Sana tama tayo, no? Kasi maraming malupit na news ngayon. Pero bago tayo dumating diyan kasi yun nga pinakita ko sa inyo yung chart. Bago tayo dumating diyan, mag-news muna tayo ng mga trending at ibang news, no? So ito na naman yung SEC mga idol, no? Ito na naman sila mga lodi. Nakita na naman nila yung mga crypto exchange, mga foreign exchange. So 1 hour ago, sabi dito, refresh natin. Baka hindi na to 1 hour ago. Ayun, hindi na nga. 2 hours ago na. SEC issues cease and desist order. Cease pala, sorry. Cease, no? Cease and desist order versus unlicensed crypto exchange for continued marketing and operation in the Philippines. So ito, syempre hindi na iba sa atin to, sinabi na nila to, ginawa na nila yan. Ang naisip ko naman dito, bakit kaya bigla nilang sinabi to? Kaka-news lang natin na yung eToro tsaka yung Binance is magpa-partner para bumalik o dito sa ating sa Pilipinas, mga idol, no? Dito rin ba 'yon? eToro and Bitcoin. Bitcoin tuloy. Binance, no? eToro and Binance. Hindi ko alam kung dito yun o sa YGG. Hindi, basta yun. Alam nyo na yun, mga lods, no? Na-news natin yung nakaraan. So, babalik yung Binance, may chance siya bumalik kapartner ng eToro. So, nisip ko, ba't kaya biglang naglabas ng ganito na naman na parang umiinit na naman sila sa mga ibang crypto exchange. Siguro ang mangyayari, ang gusto nila mag-focus lang kung sakali man nababalik yung Binance, no, mga lodi sa Pilipinas. Siguro ang gusto nila is mag-focus na lang dun sa Binance. Kumbaga inisip nila hindi na talaga kaya to, so kailangan na nating magpili na lang ng isa siguro na dun magpo-focus, dun na lang tayo makipag-usap, no, sa Binance siguro. Siguro hindi pa kaya ng iba na maraming crypto exchanges na ma-adapt dito sa Pilipinas na foreign, no? So isa lang muna tayo, tapos mag-focus na lang tayo muna doon, parang ganoon. Nako nga. Baka dito 'yun eh. SEC and TikTok. Wala, hindi ko makita. Pero alam nyo na yun eh, di ba, mga lodi? So, siguro nga, sa tingin ko lang yun hindi ko alam kung tama tayo. Baka mali rin naman tayo. Pero ngayon kasi biglang bumalik to eh. Mga lods no? Yung issue dito sa mga foreign exchange, mga idol, no? Eto, ano to? SEC issue cease and desist order versus XM Exchange names promoters in advisory. The SEC demands XM Exchange, its officers, promoters, representatives, agents, influencers, and subsidiaries halt
the unlawful offering and selling of securities in the country. Ayan na, no? Nag-aaral na sila, mga lods, no? So, ayun lang yung naisip ko dyan. Kasi tignan nyo yung mga comment dito, mga lodi. Hayaan nila ang tao na mamili ng kung saan nila gusto ilagak ang pera nila, parte yan ng demokrasya dito sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, sa halip na unahin nila patawan o ipatigil ang mga gawain na mas magdudulot ng paghihirap sa mga Pilipino tulad ng sugal at malawakang pagnanakaw ng pondo ng bayan, no? Parang pag binasag ka ng gano'n, wala ka ng palag, no? Mag-Christmas party ka, sabi, Sek, mag-Christmas party na kami, di pa rin kayo nagbibigay, Lahat ng pwedeng pagkakitaan ng mga Pinoy talagang tatanggalin nila. Gusto lang nila ang magkapera sa paraang ninanakaw nila ang pera galing sa taxpayers. So, ayan sila nagsasabi niyan, mga lods, Pag nakita mo, alam mo na, ano yung sabihin nun? Yung mga meme coins. Kahit anong cease and desist pa yan, BSP, wala sila control sa crypto. Ayun sinasabi nila, mga lods, No, ayan, grabe, no? Kung kailan Pasko. So, ito, yung galaw ng market, mga lodi, sabi ngayon, if Bitcoin reaches $96,000, more than $4.5 billion in short position would be liquidated, mga idol, no? So, syempre, kung ikaw si market maker, ayaw mo ba mangyari yon na maliquidate at magkapera ka? Kaya lang kasi, mga idol, ang inaasahan ko nga, yung sa Japan, mga lods, no? Yung mangyayari na pwedeng mag-drop yung market sa December 19. Pero mga idol, tandaan nyo, once na nag-drop yan, mga lods, December 19, sabi nila, 'di ba? Bago mag-Christmas. So, may chance talaga na mangyari yon, pero may chance din na makarecover agad. Kaya lang, kasi nga, yung mga long time holder, parang wala naman to sa kanila yung mga idol, Wala naman to sa atin, no? Kasi long time holder naman tayo. Pero syempre yung mga traders, importante yan. Kaya nga yung liquidation, mga nagtitrade, mga nakaposition, ayun yung pinaka dapat mag-alala if ever na mangyari to, no? Kaya nga ako, natatakot muna akong mag-position kasi December 19 baka may mangyaring kakaiba, mga idol, no? So kung titignan natin sa next week yon, marami ring pwedeng mangyari next week. Ano ba ngayon? 10, 11, 30 na pala ngayon. So dito na tayo. So ayan, next week 19 walang mangyayari, which is Friday yon. Pero Thursday bago mag-19, mga idol, is CPI report, mga lods, no? CPI report yan, mga idol. So medyo magkakaroon tayo ng volatility pagdating ng Thursday hanggang Friday. No, Thursday pa lang ng 9:30 ng gabi sa atin. And then siguro kinabukasan, no, Friday, diyan ang maganda-ganda. Hindi ko alam, mga lods, Syempre sa mga scalper, abangers yan sa mga volatility, mga lods, Doon yan kumikita sila. So, kayo nang bahala dyan. Kaya ang iniisip ko, medyo mag-ingat muna ngayon, mga idol. Ang iniisip ko, hindi nga ako magbubudega muna, Ayan, mga lodi, kita nyo. Yung ating panalo nung nakaraan, inano ko lang, in-stack up ko lang dyan. Kasi once na mag-drop yung market, pwede ako magbudega dun. Ganun yung naiisip ko, mga idol, no? Kaya stack up ko lang muna to, naka-reserve lang siya, mga lodi. So, ayun, no? Ayun yung plano natin. Tapos ito yung medyo masakit-sakit din to, mga lodi. Odds of crypto market structure bill legislation being signed into law before the end of this year fall to 7% on Polymarket. So, ngayong December daw, month ng December, medyo malabo na maaprobahan yung ating structure bill, mga lods, no? Siguro, in-expect nila na January na yan, mga idol, kasi mga kalahating buwan na lang, half na tayo ng December. So, ako kasi umaasa pa rin ako na sana maaprobahan to ngayong December. Pero kung sinabi ng Polymarket, bumaba na siya sa 7%, medyo
baka nga, no, baka pa lang naman, hindi pa naman sigurado kasi baka mamaya biglang may mga, kumbaga biglang pirmahan ni Trump yan. 'Di ba? Bago talo na yung mga nasa poly market. Pwede rin pala manipulahin to, no? Siyempre, mag-against dito si Trump will go against this, no? And then magpupusta siya o something na maaprobahan, and then siyempre siya yung pipirma, eh. Pwede siya manalo. 'Di ba? O talo kayo lahat, mas panalo ako. O hindi ganoon, 'di ba? Tapos eto na. So, kung kahapon sinabi ni Yang Hoon Kim na gusto niyang bumili ng XRP from now on, nag-post ulit siya, no, tungkol sa XRP. In my view, XRP has a strong possibility of reaching a new all-time high by the end of this year. The end of this year, mga lodi. So, December to, mga idol. Sabi ni Yang Hoon Kim, world's highest IQ, 276 holder. Siya kaya talaga to? Parang nainis ako pag lagi niyang isipin niyo nag-post siya ng ganyan, tas nilagyan niya pa ng ganito. Wordla, parang pinagmamalaki niya na 276 yung IQ niya. 'Di ba? Kung mataas yung IQ mo, di mo nagagawin tong mga to, mga lodi. Parang nadidisappoint tuloy ako sa mga post na ito ni Idol, eh. Ayan. Eto na, andito na tayo, mga lodi. Malupit to. So, nag-post ngayon si David Schwartz, mga idol. Brad, in his typical business attire, and me, with a boaty, wearing my cryptographer one shirt. Ayan mga lodi. Meron kasing nangyaring parang event, no, sa, hindi ko alam kung sa tropa nila to, sa company nila to. Siguro sa company ng Ripple, parang Christmas party ata nila to. Ganyan. No, nagkaroon ng event. Tapos mga idol, meron nangyari. Yan. Sabi ni David Schwartz, perhaps the funniest thing that has ever happened in my time at Ripple happened yesterday. Sabi niya, no? A new employee from one of our recent acquisitions walked up to Chris Larsen. No, may bagong empleyado lumapit daw kay Chris Larsen at a company event and said, sabi daw ng bagong employee, so sakay kay Chris Larsen sabi, so what do you do at Ripple? Parang ginanon, mga lodi. So, yung bagong empleyado, hindi kilala si Chris Larsen, mga lodi, no? So, tawa raw ng tao si David Schwartz, mga lodi. Sabi ngayon, what Chris responds, sabi daw ni Chris Larsen, well, I guess I'm sort of the founder. Yun, di ba? Imagine, no, bagong empleyado ka, tapos may tinanong kang isang tao, anong trabaho mo dito, pre? Sabihin sa'yo ng tao, ako yung may founder na ito, eh. Boss mo ako. Parang ganun, no? So, yun lang. Dahil lang dyan. Ang tanong, ito yung tanong. Christmas party ba to, mga lodi? O celebration? Celebration ng mga lods? No? Celebration ba ng yan, mga idol? Ito na ang celebration. No? Ripple banking license approved. Conditional. Sabi dito, I wonder what the people who default just shot on coins they don't own and think about this. Probably, well, look at XRP price. Nothing. It's a shit coin. No? Sabi pa rin, shit coin pa rin daw. This is why we have multi-billionaires on the world. They have just figured out how the exact money from the misinformed. So, parang sinabi niya rito, yung mayaman, maraming mayaman kasi yung mga hindi nakakaintindi. Parang sa pagkakaintindi ko lang to, no, na misinform sila, no, na ngayon nagulat sila na yung XRP o yung Ripple naging ito na naaprobahan na yung in-apply nila. OCC new entrants into the federal banking sector are good for consumers, the banking industry and the economy. Read about the OCC's conditional approval of 5 National Trust Bank Charter applications, no? So mga idol, hindi lang Ripple, no? 4 mga lodi, no? First National Digital Currency, 5 pala. First National Digital Currency Bank,
Ripple National Trust Bank, oh my goodness, BitGo Bank and Trust, Fidelity Digital Asset, and Pacos Trust Company. So itong 5 yung naaprubahan mga Lodi, no. So kaya nga sabi ko, celebration ba to mga Lodi o Christmas party lang, di ba? Syempre, ang lupit niyan mga idol. Ito nga yung sinasabi ko na parang isa to sa mga makakaapekto sa presyo ng XRP in the long run mga Lodi, no. So ayan, sabi nga dito, huge news, Ripple just received conditional approval from USOCC to charter Ripple National Trust Bank. This is a massive step forward, first for RLUSD, setting the highest standard for stablecoin compliance with both federal OCC and state NYDFS oversight. To the banking lobbyist, your anti-competitive tactics are transparent. You've complained that cryptos isn't playing by the same rules, but there's a crypto industry directly under the OCC supervision and standard prioritizing compliance. Trust and innovation to the benefit of consumers. What are you so afraid of? No? So itong news na to mga Lodi is isa sa mga napakagandang news ngayong Sabado, ngayong weekend, ngayong araw mga Lods, no? Dahil naaprubahan sila ngayon, no? Sabi ko nga, ito yung makaka-apekto to, mga idol, pagdating ng panahon sa XRP, sa presyo ng XRP. So, isa to sa mga napakagandang news ngayong araw, mga idol, no? So, grabe. Ito yung gusto kong ibalita sa inyo, ngayon, At, syempre, huwag kayong masyadong matuwa dahil, ingat lang, no? Kasi sa trading, Ingat lang. So, ayan, binasag niya na yung ating 0.23, mga idol. Oh, ganito yan for me lang to pwedeng angatan niya pa yan dyan, tapos bababa siya, babalik siya dito. So hindi pa to yung confirmation, nalilipad na siya, hindi pa. Ang confirmation dyan, once na balikan niya yan, itong dulo na to, once na balikan niya yan, tas lampasan niya yan, ayun na yung confirmation, no. Ayun yung sa akin ayun yung sa tingin ko lang, no. Pwedeng mali tayo, pero medyo maraming beses na kasi nangyari yun mga Lods, no? So umaayon lang ako sa history. Sa usual na nangyayari. Pero sabi nga nila yung nangyayari ngayon sa crypto is unusual mga Lods, hindi tama. So hintayin na lang natin, no? Pwede na nga ako mag-short dito if ever kaya lang ko na muna. Kasi isipin nyo simula pa to kahapon, pa-uptrend siya, wala man lang siyang hindi man lang siya bumaba sa 50% nito. Oh, kita mo? 50% lang halos. And then tuloy-tuloy na siya. 'Di ba? Alam niyo naman yung discarding 50% technique 'Di ba? So ito yung last natin mga Lodi. Kabang-abang to dahil mukhang napakagandang movie nito na lalabas sa Netflix. Mga idol. Sabi dito, new Netflix is developing a comedy film titled One Attempt Remaining. No? Siguro based on a true story to mga Lodi, no? About a divorced couple scrambling to remember the password to a 35 million crypto wallet before it expires. 'Di ba? Meron mga ganun mga idol Meron tayong mga nababalita na nun dati na mag-i-expire na yung ganito, kailangan magalaw mo, 'di ba, ganyan. So, before it expires, kailangan malaman nila yung password. So, si Jennifer Garner, yung gaganap, will star in One Attempt Remaining. One attempt remaining na lang, no? Kumbaga, isang attempt na lang nila. Pag di nila nalaman yon mga Lodi, wala na. Maglalaho na yung 35 million worth of crypto nila. Di ba? Siguro nakailang attempt na sila. Meron tayong news na ganun Di ba? Yung, basta, malalaman natin to. A new comedy features directed by Kay Cannon. Years after acrimonious divorce. Two exes discovered that the cryptocurrency they won together on a cruise is now worth millions, but they're forgotten the password, no? So grabe mo. Sino kaya partner niya na lalaki? Kasi couple daw
Password, stronger than their marriage. Oh, di ba? Mukhang maganda to mga lods. So, abangan natin to. So, ngayon, ayan yung ating balita ngayon mga lods. No? So, napakagandang balita na nangyari ngayon sa XRP, sa Ripple. Mga lodi at yung ating sana, yun na. Mag-ingat kayo mga idol. No? Pwede rin namang lumipad na siya, I don't know. No? Sa akin, speculation lang, hulalisis kumbaga. No? It's either didiretso na to. Check ko natin. Grabe tingnan natin si Bitcoin muna. Tingnan niyo si Bitcoin pababa. Si Bitcoin pababa Pero si XRP nag-raging. Ayan Kita niyo yan, mga lods. Nag-raging siya Grabe naman siguro nga dahil sa mga news yan ngayon mga lods na. At medyo umi-epekto na. Siguro may ginagawa na sila in the background yung company. Mga lods. So masaya tayo ngayon dito. Mga lods. So malungkot lang tayo kasi wala tayong position. Pero it's okay. Lagi namang may chance position every minute. So andyan lang yan. So ayun, napakalupit ng news natin, napakaganda ng araw natin ngayon. Kita-kits tayo mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa na-subscribe mga lodi. At syempre, subscribe kayo kay Clovis mga lods, no? Dahil napakalapit na ng kanyang parapol mga idol, no? Ayan, subscribe kayo mga lods, no? At may chance kayo manalo ng 500 pesos pang Noche Buena, sabi ng DTI mga lodi. Na 5 tao yan. So ayan, kita-kits mga lods. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up, what's up? bilis lang nun mga lods Okay, babayu detective.